Tayo po ay nasa unang, actually, Philemon, isang chapter lang po yan. 1 to 25 yan. So, ulitin po lang po natin kasi 2 weeks tayong nabangati dito. So, para i-refresh ulit natin yung verse, ay basahin po muli natin yung Philemon 1 to 25. Sige, kahit na huwag na po tayong tumayo. Nabasa na naman natin ito eh. Kasi atin na nabasa. Philemon chapter 1 verse 1 to 25. Mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Kristo Jesus. At mula kay Timoteo na ating kapatid, para kay Philemon, ang minamahal naming kamanggagawa. At para sa iglesyang nagtitipon sa iyong bahay, kay Apia na aming kapatid na babae, at kay Arkipo na kapwa naming kawal sa Panginoon. Sumayin niyo nawa ang magandang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoon sa Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos tuwing isinasama kita sa aking pananalangin. Sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Kaya nga, bagaman bilang kapatid mo kay Kristo ay malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin. Mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Akong si Pablo na sugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon kapakipakinabang siya sa ating dalawa. Pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ay maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na rin ikaw ay kasama ko rito. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayon hindi mo na lamang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Kaya kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Akong si Pablo ang siyang sumulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat magidin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Ipinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, ipagkaloob mo na sa akin ito. Pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito at maaaring hingil pa rito. Ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa akong loloobin ng Diyos na ako'y makabalik diyan, gaya ng inyong dinadalangin. Kinakamusta ka ni Epaphras na kasama kong nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus. Kinakamusta ka rin ni Marcos, Aristarco, Demas at Lucas na kasama ko sa gawain. Naway sumain niyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Amen. Yan. So, kung natatandaan natin, anong pinaka-tema nitong sulat ni Pablo kay Philemon? Anong pinaka-tema? Tungkol sa pagpapakawan. Kasi nga, si Onesimus ay isang kasambahay ni Philemon. At ito po ay ginawa niya, lumayas siya. Hindi na siya lumayas, at ang ginawa niya, nagnakaw pa.
para pondohan yung paglayas niya. Yung mga umaalis kasi dyan sa mga amo nila ay usually yung mga slaves, tawag kasi slaves eh. Nagpupunta sila ng Roma. Kung sila doon sila naglalayag sa Roma. By the providence ng Panginoon ay nakilala niya si Onesimus, nakilala niya si Pablo. Si Onesimus po, bago umalis siya sa poder ni Pilimon, hindi po siya Kristiyano, siya po ay unbeliever. So, nung nakarating siya ng Roma, at dahil sa di mo kasi ang Tagalog ng providence eh. Dahil sa providence o paggabay ng Panginoon ay nakilala niya si Pablo. Si Pablo, that time, nakakulong. Pero di ba gaya nung pag-usapan natin, dalawa po yung kulungan ni Pablo. Yung una, nakakulong siya doon sa ilalim ng sewerage. Meron kasi kulungan sa Roma na mga kanal, sa kanal. Talagang mabaho ang amoy nun. So, yung mga preso, doon talaga sila nilalagay. Kung napanood nyo yung actually, maraming palabas pelikula yan eh, pinapakita yung sewerage kasi dito sa atin, hindi wala kasing ganyan dito eh. Alam niyo yung Spider-Man, di ba meron siyang kalaban na si Lizard Man? O, di ba? Di ba Lizard Man yun? Manonood nun. Di ba nasa ilalim yun ng sewerage kasi tawag sa ibang bansa nun eh. Doon, Bornal. Doon nakatira, doon siya nakatira, di ba? So yung mga preso sa Roma, doon yan nilalagay. Doon sila nilalagay. So ma-imagine niyo na lang yung amoy nun, no? Ang sansang. Doon ka kakain. Ha? Doon ka nagdidumi, doon ka kakain. Oo, doon ka kakain, doon ka matutulog. Pero dahil si Pablo nga, balik din sa kulungan, binigay siya ng pagkakataon ni Caesar na maging yung magkaroon siya ng meron kasi sa Muntinlupa kasi may tawag dyan eh. Nung kasi nagpupunta kami sa Muntinlupa, sa preso mismo. May mga preso dyan na hindi naman talaga naka-stay mismo doon sa Bilibid. Yung mga nakikita nyo sa TV na may mga rehas, city jail po yun, hindi po yun yung Muntinlupa na doon nilalagay yung mga death sentence, death row, yung lifetime imprisonment. Hindi ganun po ang itsura. Ang itsura po nung parang para siyang condominium. Meron siyang building, fifth floor, parang yung kaya Kuya Jess. Parang gano'n siya, may mga siya. Ano tawag kasi niya? Yung floor, yung may floor siya, isang building yung sa kanila, di ba? Tapos may mga bahay-bahay din, may mga room din. So doon nakalagay yung mga, kaya maganda po sa loob ng Muntinlupa, isang parang tenement. Yung tenement, isang community rin na maraming building. Yun nga lang, maraming mga away-away dyan kasi nga yung mga prop dyan, di ba? Mga Sputnik, mga Taugama, maraming dyan, kaya ang isa magbuto dyan. Kaya wala po yung mga rehas yan, yung matulad na nakikita natin sa pelikula, city jail po yun. So yun may tawag dun eh, pagka matagal ka na nakakulong, ang ginagawa nung sa mismong management ng Muntinlupa, pwede kang lumabas. Pwede kang lumabas sa building. I mean, bibigyan ka ng bahay sa labas. Doon ka titira. Ganun. May tawag doon eh, hindi ko na matandaan eh. Ha? Ano, Tita Deng?
Hindi, kubol yung nandun sa loob eh, yung bawat ano eh. Parang stay out, ganyan, parang stay out. Pwede kang lumabas doon, pero hindi ka na pwede, kasi doon sa Muntinlupa kasi mga kapatid, pagka pumunta ka doon, pagka papasok ka na, meron kang papasukan na gate. Meron dalawang leon doon na ano na gate, na ano na nakastatwa. Pag pumasok ka doon, ibig sabihin nandoon ka na sa vicinity ng Muntinlupa, yung mismong preso. So hanggang doon lang. Yung pero sa loob niyan may mga tindahan, kahit ano, bukod pa doon sa yung papasok ka mismo doon sa loob ng Bilibid ha. Kasi pag pumasok ka sa loob ng Bilibid, pag makikita mo yan, pag parang katulad yung kila Kuya Jess nga, tenement. Bukod pa doon, na-imagine nyo, yung sinasabi ko, bago ka pumasok doon, may papasukan ka pang gate. Yung gate na yon, marami pa yan, mga bahay. So yung mga bahay pala dyan, ang mga may-ari niyan, mga preso din. So hindi sila makakalabas doon sa papasukan mo na mayroong estatwa na leon. Pag nakalabas sila doon, ang tawag na sa kanila doon, fugitive. Ano na sila? Takas na. Hindi na pwede. So hanggang doon lang sila. So kahit saan pwede sila umilot. Kay Pablo, gano'n na nangyari. Parang merong isang lugar sa Roma na pag matagal ka na, balik-balik ka sa kulungan sa baba, iaangat ka nila. Kasi nga, nasishare niya yung household ni Caesar. Naborn na din yung mga tauhan ni Caesar. So, naging pabor, nagkaroon siya ng favor kay Caesar. So, ang ginawa ni Caesar sa kanya, o sige, dito ka sa taas. Bibigyan kita ng bahay dyan, nabibod ka dyan, mamalengke ka, kahit saan ka pumunta. Hindi ka nalalabas doon sa pinaka-gate ng Roma. Pero doon sa loob, pwede kang mamasyal dyan. Kaya kung nakikita nyo, kung makikita nyo, napanood, kung meron kayo napanood na isang palabas na yung The Life of Apostle Paul, na may mga nagpupunta sa kanya, mga nagpapakounsel sa kanya, ganun yun, pwede siyang malaya siyang lumabas. So, ganyan din yan. Kaya niya nakilala si Onesimus. Kasi nga, siyempre si Paul, nagbabahagi yan ng salita ng Diyos. Tapos itong mga tumatakas nga sa mga amo nila, nagpupunta ng Roma. So, nagkaroon sila ng, ng pagkakataon na magkakilala. And then, nung nakilala ni Paul si Onesimus, hindi pa niya alam na siya ay tauhan dating tauhan ni Philemon. So, nag-share siya, hanggang sa nakakilala si Onesimus, naging magkaibigan sila, nagsilbi. Base naman doon sa kwento ni Paul, di ba? Nagsilbi si Onesimus sa kanya. Pero yun nga, nalaman niya na merong issue sa kanilang dalawa. Nalaman niya na lumayas nga ito si Onesimus, tapos lumayas, tapos nagnakaw pa. Since born again na siya, ay kinausap niya si Onesimus na Onesimus, medyo yung inalisan mo, kilala ko pala yan, inalisan mong amo, kilala ko. Buting tao naman yan siguro yung issue yung dalawa, kailangan ayusin yung muna. So gagawin ko, susulat ako kay Philemon, ikaw magdala. Isama mo si, actually meron isang kasama yan nasa Colossians yan hindi ko na kasi naisulat yung mga verse May isa siyang kasama kasi magbibigay ng sulat yung taong yon sa Efeso at sa Colosas. Di ba si Philemon nasa Colosas. So, pagpunta niya doon, yung taong yon, isasabay na niya si Onesimus. At hayaan niya ni si Onesimus mismo ang mag-deliver ng sulat. Siya mismo ang magbigay ng sulat kay Philemon. Pero syempre, gaya nga na napag-usapan natin last time, na medyo
yung may risk doon si Pablo, meron siyang ginawang risk. Ano ang Tagalog nun? Risk. Meron siyang ginawang, kumbaga nakasalalay doon yung pagiging magkaibigan nila ni Pilimon. Kasi hindi alam ni Pablo kung ano magiging reaksyon ni Pilimon kapag pinabalik niya si Onesimus doon. Kasi nga, nilayasan siya eh. Alam naman natin, di ba? Kung natatandaan natin, yung kwento na, o yung kultura ng mga Hudyo, kapag sila ay merong slave. Nakaalala niyo yun? Wala na. Naalala niyo yun? Pagka nagkaroon sila ng, bumili sila ng ano, di ba? Bumibili sila ng alipin. Natandaan niyo yun? Hindi. Hindi na. Balik ulit tayo sa Galatia. Aralin ulit natin. Natatandaan niyo? Hindi. Ano nangyari? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Pinapahirapan ba nila yung lipin pag binili? Anong ginagawa? Isa pinapakasal sa ano. Ha? Isa pinapakasal sa wala, parang wala ka nang karapatan, lahat pwede mong gawin sa kanya. May nabanggit ka nun parang kung gusto mong pakasal doon sa tao doon, may pag-aari. Actually, ang ginagawa ng mga bumibili ng alipin, benepisyo yun sa ikaw ay binili bilang slave, benepisyo sa iyo. Kasi pag aaralin ka, ikaw ang gagawin tagapagmana nung pera, nung paano man yung pag-aari nung bumili sa'yo. Mas meron ka pang karapatan kaysa dun sa mga tunay nilang mga anak. Kaya, kumbaga, pagka ikaw ay binili, malaking privilege yun. Dahil mataas na katukulan ang ibibigay sa'yo. Hindi katulad ngayon, di ba? Pagka meron ka sa bahay, depende sa amo mo kung mabait o hindi. Diba? Pero doon, hindi. Prestige kapag pag ikaw ay binili bilang slave. So diyan, ganun. So binili ng malaking halaga ni Pilimon si Onesimus. Pagkatapos biglang tatraidorin siya, nilayasan. Ayun, natutulog siya, tapos biglang lumayas, tapos nagdakaw pa. Di ba ang kaparusahan nga ng ganyan sa panahon noon ay dito torture ka, or ang pinaka-worst ay pako ka sa krus. Yan ang pinaka-worst. So, si Pablo, hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ni Onesimo, ni Pilimon pagbabalikin niya. Kaya sumulat siya. Kaya di ba, base doon sa introduction natin, kung natatandaan nyo pa, nung lumapit, nung inabot, siguro pumato, nagulat si Pilimon kasi si Onesimus yun, siguro hindi niya alam kung anong reaksyon niya, no? Siguro bago pa lang merong magsalita si Pilimon, siguro nung pumatok, tapos binuksan yung pinto, na-imagine ko lang siguro si Onesimus na gano'n na. Pag ganyan, ito yung sulat. Kasi nga, bago pala siguro magsalita, ay ito na yung sulat. So pagtingin niyang gano'n, ano nakasulat doon sa umpisa? Ano yung nakalagay? Pagbukas niya, ito agad ang bubulaga sa kanya. Yun. Ayan. Paul, pagbukas ng ganun, ako si Pablo, nagulat siya. Kasi malamang, maraming mga natatanggap si Pilimon na sulat, pero never pa siyang nakatanggap ng sulat mula kay Pablo. So, nung pagbukas niya ng sulat at nakita niya yung pangalan, di ba?
napag-usapan na natin. Nung panahon na yon, ang una nang bababasan mo sa sulat, yung nagpadala. Pagkatapos, yung kung kanino, yeah? Kung kanino galing at kung para kanino yung sulat. Ganun ang paggawa nila ng na sulat. Di katulad ngayon, di ba, pag gumagawa tayo ng sulat, yung best single sa atin, nandito sa baba. So, yun muna, sila muna. So, malamang nagulat siya na galing kay Pablo itong sulat, kaya binasa niya. So, pagkabasa niya, so gaya nga na itutuloy natin na introduction ay ang nilagay niya diyan mula kay Pablo isang bilanggo dahil kay Kristo Jesus. Bakit dito kung mapapansin natin, ang nilagay niya isang bilanggo. Usually, kapag ka nagsusulat si Pablo, ay sinasabi niya doon, ako si Pablo, mula kay Pablo, na isang apostol. Parang doon sa Galatia, diba? I, Paul, apostle, or appointed, yung apostle, ganyan. Sinasabi niya yung kanyang authority bilang apostol. Ito naman, tinanggal niya yung pagiging yung pagiging apostol niya. Kasi pagka ikaw may authority, magbibigay ka ng direktiba, magbibigay ka ng utos, magsasabi ka kung anong gagawin. Dahil sa kaibigan ni Pablo, si Philemon, tinanggal niya yun. Tinanggal niya yung pagiging pagiging apostol niya, yung authority niya, kasi nga magkaibigan sila eh. Kaya sinabi niya dyan, isang bilanggo dahil kay Kristo, yung humility. Yun ang kanyang sinabi. At sinabi niya dyan, di ba, sa bandang huli na ito, mga binasa natin, nagpabati pinabot ni Pablo, yung pagbati ng mga ibang mga kasama niya doon kay Timoteo. Pero bakit kay Philemon? Pero bakit ito sinama niya si Timoteo? Pero hindi naman talaga co-author ni Pablo si Timoteo dyan. Bakit niya sinama? Kasi hinahanda na niya dyan si Timothy na maging yung successor. Kasi nga maging kahalili niya, kasi nga pamamatay na siya dyan eh. Nakaschedule niya siyang pugutan ng ulo. So yung huling sulat niya kay Timothy, nagbigay na siya ng mga instruction doon na ito yung gagawin mo, kasi nga medyo bata pa si Timothy noon. So nagbigay na siya ng mga direktiba kung ano yung gagawin niya, kasi siya na sa kanya na maiiwan yung ministry. So kaya niya sinama dyan. Tapos ano pa, sa verse 2 sinama niya dyan, actually sinama niya dyan yung ito si Apia, our sister. Sino to? At saka sino to? Si Archippus. Si Apia, ito po yung asawa ni Philemon. Tapos si Archippus, ito po yung kanyang anak nila yan. So kasi ito si Archippus, marami yung pinupuntahan. Kilala na ni sundalo yan actually. Tapos kilala na yan ni Pablo. Kasi nakita sila sa Colossus, nakita sila sa Efeso, kaya kilala niya to. Kaya yung buong pamilya niyan, kilala ni Pablo ang orientation, kilala niya ang pagkatao. Kaya nung nakilala niya si Onesimus, ay tinanong ni Pablo na
kumusta na ba si Pilimon? So kasi base din sa verse 4, 5, tsaka 6, tsaka 7, 4, 5, 6, 7, lagi ang nagpasa sa aking Diyos. Tuwing isasamahan kita sa aking panalangin, sapagkat napabalitaan ko ang pag-ibig na pinapakita mo sa lahat ng hinirang Diyos at gayon din ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. O yadangin ko, ito yung mula dyan hanggang dito sa 7. Sinabi niya yan kasi although kilala niya si Pilimon, dahil kay Onesimus, mas lalo pa niyang nakilala. Nagets nyo? Kasi nga, alam niya na ang pamilyang ito ay mabuti. Alam niya na ang pamilyang ito ay naglilingkod sa Diyos. Kaya, nung sinulat niya yan, alam niyo yun, yung ilagay na niya dyan yung karakter. Yung karakter ni Pilimon. Para pag nabasa niya, pinaalala ni Pablo yung karakter mismo nung nagbabasa. Para na sa ganon, nung basa niya ng pababa pa, pag tuloy-tuloy niya yung basa, pinaliwanag ni Pablo kung bakit nandoon si Onesimus. Na sinasabi niya doon, di ba, kung pwede, patawarin ko na ito. So, bago, nag-gets niyo yung kung paano i-construct ni Pablo yung sulat. Inuna muna niya yung yung karakter. Yung karakter ni ni Pilimon. Kasi ayan yun eh. Ito, nadaanan na natin yan eh. Ano na natin yan, 4 na di ba, yung habang nakukulong siya doon, 4 na sulat, epistle, yung sinulat niya nung habang siya nakulong, Efeso, Colosas, Filipos, kay Limon. Saan ba tayo natapos? Verse 1 lang yan ba? O eto? Verse 1 lang. So yun yung verse 2, pinaliwanag ko kanina na ayan, binanggit din ni Pablo pag pumusa sa asawa ni Pilimon at gayon din yung anak nilang sundalo. Kasi nung time kasing yun mga kapatid, wala pa po mga building. Wala pa church building na tulad ito. Kaya di ba sa Bible study natin, ang tawag natin sa New Testament church noon ay house church. Maski sa atin, sa mga Bible studies natin, ang tawag ay house church. Kasi wala pa pong wala pa pong building. Ngayon, bakit house church? Kasi, di ba, gaya nga si Onesimus, isa siyang alipin. Nung panahon na yun, mga kapatid, karamihan po ng mga Kristiyano, mga alipin. Yung mga mayayaman, yan, tulad yan, ni Pilimon, yung mga noble people, bihira po mga Kristiyano yan, bihira. Karamihan yan, mga pagan religion. Isa si Pilimon, isa siya sa mga mayayaman na Kristiyano na pinapagamit niya yung kanyang bahay para sa gawain. At karamihan na mga umaattend dyan ay puro mga slaves. Kaya anong panahon ng Roma, kung magiging revolusyonaryo ang mga Kristiyano, mga slaves po yun. Kaya lang, since maganda nga yung turo sa kanila, hindi nila ginagawa. Kaya karamihan ng mga Kristiyano that time ay mga alipin. Kaya nakaka-relate yung mga sa
sa panahon natin ngayon, nakaka-relate. Kita nyo, ano yung mga maraming mga nagiging Kristiyano, mga nabubong natin. Diba, mga mga mabababa. Diba? Pumunta ka nga sa Forbes Park, mag-share ka nga doon, ano sabihin sa inyan? Pumunta ka dyan sa Ayala, pumunta ka dyan sa UE, subdivision, pumunta ka dyan, o, mag-share ka, ano sabihin sa'yo? Ditma, may pera kami, di kami kailangan yan. O, kasi, di ba? Si Jesus mismo nasabi, yung mga mayaman, ano yan? Mas mabilis pa makapasok ang Mas mabilis pang pamilyo sa butas ng parayo. auto figure of speech yun, pero totoo yun. Diba? Sa mga mayayaman ngayon, magbahagi ka. Wala, ang tagal yan. Bago yan makakilala, kahit ilang beses pa yan, diba? Maaaring mabubuhay na ginanang yan kapag mayroong dabog sa buhay na nangyari. Pero sa mga maralita, sa mga maliliit na tao, mabilis yan. Nagets nyo? Kaya that time, kung iyanin tulad natin sa panahon natin ngayon, almost the same. Na ang mga nakakilala sa Diyos ay mga mabababang mga tao. All that time, ganoon. Kaya yung mga mayayaman na that time, tulad halimbawa ni Pilimon, ay pinapagamit niya yung lugar niya para sa gawain. Diba? Parang dyan sa amin. Pero siyempre, tulad niya, si Onesimus, lumayas, diba, nag-traitor. Parang dyan sa amin. Pag may lumalabas na preso, galing doon sa kulungan, pupunta dyan sa amin. Pagka nagpunta dyan sa amin, kuminsan, pag may Bible study, ma-attend sila, dyan pa natutulog ng 1 linggo. Kasi wala pang matutuloyan, mga taga-probinsya. So dyan sila tumitira. Tapos nagpa-Bible study. Pero hindi rin lahat po ng mga preso ay matitino na, kumbaga, alam niyo, nagbabalat kayo lang din na minsan merong pumunta dyan sa amin, 1 linggo, umalis na, nakita namin dahil nawawala sa amin. Yung mga ninakaw, di ba? Kaya tuloy yung tiyahin ko, parang iba ngayon ang tingin niya sa mga ganyan. Kasi kumbaga, kung galing kang preso ka pa rin, pati ugali mo, kahit na sabi mo na Kristiyano ka, parang kumakunwarian lang. Naging ganun tuloy yung impression. Kasi nga, may mga nagpupunta dyan sa amin, pag-aalis, may mga dala-dala na may mga nawawala o walang mga bagay gamit sa amin. So, ganun din naman sa panahon noon. Na tulad dito, si Onesimus, pinapagamit ni Pilimon yung bahay niya, pero siya mismo, hindi pala siya Kristiyano. Lumayas, nagnakaw pa. So nung bumalik, Kristiyano na siya. Kaya nga diba, sabi ni Pablo, naging kapakinabangan siya sa akin. Yung pagbalik niya sa'yo, ay hindi na siya babalik dyan bilang isang alipin, kundi bilang isang kapatid, bilang kapatira na. So nagkaroon ng unang simbahan sa panahon noong 230 AD. Karamihan sa mga members ng simbahan ay mga slaves. So yan yun. Tapos siyempre, yung greetings lagi ni Pablo sa verse 3 na yung kapag siyempre ang biyaya ng Panginoon ay nasa iyo, automatic nasa iyo ang kapayapaan ng Diyos. So, yan yun.
Ano pa? Di ba natatandaan nyo yung pinag-usapan din natin na yan nga, dahil doon sa mga sinulat ni Pablo sa Efeso tsaka doon sa Colosas, na kapag ka ang ikaw ay puspos ng banal na Espiritu at ang salita ng Diyos ay nananatili sa iyo, parehas lang ng epekto, di ba? Tatandaan nyo yan. Ano yun? Una, you will sing psalms, hymns, spiritual songs. Ano pa? Husband will love your wives. Ano pa? Wives, respect your husband. Ano pa? Ha? Ano na? Obey yung authority. Ano pa? Ayan pa yung mga alipin, sundin nyo, pagsilbihan nyo yung mga amo nyo ng maayos. Oo, kasi mga amo, respetuhin nyo din yung mga alipin nyo. So kapag kayo ay puspos ng banal na Espiritu, sabi sa Ephesians 5:18, yan ang magiging effect niyan. So paano ka mapupuspos ng banal na Espiritu? Kapag ka ang salita ng Diyos ay sumasa iyo. Sabi naman sa Colossians 3:16. So same yung effect. Nakakandaan yun. Parallel yun, di ba? Yung verse na yun, yung dalawang verse na yun. So yan. O yan, noong time kasing yun, ang slaves sa Roma ay 60 million. Kaya nga, ang dami. Kaya nga, karamihan ng mga Kristiyano doon ay mga slaves. So yan, nasabi ko na yun. Nakita si Onesimus, tsaka si Pablo sa Roma. Kasi Philemon ay yung kanyang buong pamilya ay mabuting pamilya. Kaya kumbaga, kilala ni Pablo si Philemon. So nung nalaman niya na si Onesimus ay galing doon, kinumusta pa niya kung may nagbago ba o wala. So nagkwento si Onesimus. Kaya nung nakalaman niya na ang ugali ni Philemon ay ganyan pa din, so nag-decide siya na sinabi niya ko Onesimus, total, bago ka na, ay meron kayong issue dalawang mag-amo, pauwiin kita doon para magkaayos kayo. Pero susulat ako para para walang sabihin sa'yo. Kasi although alam na niya, kung mas nakilala na niya, base sa kwento ng Onesimus, kaya ang ginawa niya sa sulat, sinabi muna niya yung karakter ni Philemon. Kumbaga muna siya, bumuelo muna siya. Para pagbasa ni Onesimus na, ikaw, Onesimus, Philemon, nagbalita ako na ganito ka, wala pala nagbago sa'yo, mabuti na pag-ibig mo sa Diyos, ay ganito. Siyempre, pag ikay nababasa mo yan, yung parang na-encourage ka. Kaya siguro, nung nabasa na niya yan, tapos tinignan niya si Onesimus, ibig na mainis siguro siya, magalit, siguro nawala na. Kasi nga, doon pa lang sa sulat, may binild up na si Paul, si Pablo. So ayan, kaya nahati yun, dito tayo nagtapos yung verses 4 to 7, ayan, pinakita dyan yung the spiritual character of the one who forgives. yung isang nagpapatawad. Tapos yung verses 8 to 18, The spiritual action of one who forgives, ang spiritual na pagkilos ng isang tao nagpapatawad. o yung verse 19 to 25, Ang spiritual na motibo ng isang tao nagpapatawad. so
So una, yung kanina, yung mga binasa natin sa 4 to 7, yung spiritual na katangian ng isang taong nagpapatawad. Yun yung binigyan agad ng intro ni Pablo na nabalitaan ko na ganito ka, yung pag-ibig mo sa Diyos, hindi nagbabago. Pero na-gets nyo? Mula yung kanina, yung 4 to yung 4 to 7, ano yun? Oh! Ayun o, lagi ang papasama sa akin, Diyos tuwing siyasama kita sa aking panalangin o sapagkat, ayun o, because I hear of your love and the faith which you have toward the Lord, and which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints. All the saints. Tapos, and I pray that the fellowship of your faith may become effective through the knowledge of every good thing which is in you for the sake of Christ. For I have had great joy and comfort in your love, because of the hearts of the saints have been refreshed through you, brother. So yung pag-ibig niya at yung pananampalataya niya, yun ang binigyan ng emphasis ni Pablo. So sa atin, parang katulad niyan, alam niya kasi na mabait mabuting tao si Pilimon. Sinabi niya dyan, in-highlight niya yung characteristics ni Pilimon. Kasi alam niya, base doon sa kinuwento sa kanya ni Onesimus, at base doon sa pagkakakilala niya kay Pilimon, na yun nga, mabuting tao to, at alam niyang patatawarin siya. Patatawarin ni Pilimon si Onesimus. Kaya hinighlight niya yung pag-ibig at saka yung pananampalataya. Parang tinata natin kanina, di ba? I am forgiven because you were forsaken, I am accepted, you were condemned, I am alive and well, the Spirit is within me. That's amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Diba? So, yan, para natin sa panahon natin ngayon, ang isang katangian ng taong mapagpatawad ay taong mapagmahal at may pananampalataya sa Diyos. Yun ang isang character ng isang taong nagpapatawad. Kaya dyan, hinighlight ka agad ni Paul. Kaya magaling, actually makalino talaga kasi si Paul, kasi nga anak siya ng Pariseo, di ba? Marunong siya. Pero, di ba, base doon sa mga pinag-aaralan natin, hindi pinagmamalaki ni Paul yung kanyang kaalaman. Ang pinagmamalaki niya, yung mga paghihirap na nangyari sa kanyang paglilingkod kay Kristo, di ba? Binato siya, ilang araw siyang nasa laot, nandiyan niya, nilati ko siya, binugbog siya, marami din naman sa kanyang mga pasakit. Yun ang pinagmamalaki niya, hindi niya pinagmamalaki yung kanyang kaalaman. Kaya sa paggawa ng sulat, talagang marunong siya. Kaya, alam niyang ganito ugali ni Pilimon, since nakilala niya si Onesimus, ano pa ugali niya sa pagkakilala mo? So, mas lalo niya nakilala. Kaya nung sinulat niya, yung sulat na yan, in-highlight niya yung pagiging mapagmahal ni Pilimon at saka yung kanyang pananampalataya. Kaya nung in-enter niya yun, tapos sabay sabi na niya doon sa mga susunod niya mga talata na patawarin si Onesimus, hindi na siguro naisip ni Pilimon na parusahan siya. Kasi nga, yung basa pa lang niya, parang hinighlight na kagad ni Pablo yung kanyang ugali. Siguro mapapahiya naman siya, kung paparusahan pa niya si
Onesimus. Eh, si Pablo nga yung nagsulat sa kanya. Dahil na, kumbaga, hindi niya ina-expect na makakatanggap siya ng liham. So, yung verses 4 to 7, yun yung hinighlight ni Paul. Na isang tao mapagpatawad ay tao mapagmahal. At yun nga, ay kung ikaw may pananampalataya kay Kristo, minahal ka niya, minahal mo siya, pinatawad ka niya, di ba? At ganun din na tayo ay kailangan din magpatawad. Di ba sabi nga ni Jesus, di ba? Sabi sa Mateo, kapag ikay meron kang iaalay sa Diyos, anong gawin mo? At meron kang kapatid na may sama ng loob sa'yo o may kaaway ka, iwan mo muna yung iaalay mo sa Diyos at makipag-ayos ka muna doon. Pagka-ayos ka na, tsaka ka bumalik at tsaka ka tsaka mag-aalay, tsaka magpuwi sa Panginoon. So ganun actually, verses 4 to 7, yun lang yung nais na sabihin ni Pablo. Binit up niya muna, pinalabas niya muna, sinabi niya muna yung characteristics ng isang taong mapagpatawad. May pananampalataya sa Diyos at may pag-ibig. So hindi niya sinasabi sa atin, no? Kayo ba naranasan niyo ba magpatawad? O hindi? Ay, hindi na siya eh. Kailangan mauna muna siya bago ako naranasan niyo ba ganon? Sino yung nakaranas ng ganon? Eh, nauna siya eh. Wala, bumait mo ah. Kasi yung mga, paano ko, ikaw naman yung nauna. Kasi usually kapag merong kaaway, magkagalit, di ba? Isa ikaw, pangatawanan mo na, ay, hindi siya mali. Yun namang kaaway mo, yun din sasabihin niya. Siya mali. Ay, paano kayo magkakayos kung parehas kayo tama? O, paano yun? So, sino bibigay sa inyo? Ha? Sino? Sino? Nestor? Sino bibigay? Sino? Oo nga, mingaw nga, mingaw. Mingaw eh, lakas, mingaw eh. Sino? Ikaw, di ba? Eh, yung baga kayo ba, naranasan nyo ba na may kagalit kayo, isang buwan nyo nang hindi pinapansin, pero hindi ka na mapakali. Parang nakikita mo na parang gusto mo na makipag-ayos. Naranasan nyo ba yun? Hindi rin. Wala ko, wala sasagot eh. Anong ginawa mo? Wala mo. Siya? Oo nga no. Wala. Sige, kiss mo, ha? So, alam niyo mga kapatid, ito lang ang alisin niyo yung pride. Ikaw, Kristiyano ako. Tapos lakas ng pride mo. Parang hindi ka maniwala yun kapag gano'n. Tandaan natin, ang una naging kasalanan ni Diablo, ni Satanas, pride. Pride. Hindi yung pride na, hindi, siya na una kailangan siya ang maunang mag-sorry sa akin. Hindi yung pride na yun. Na ang pride ni Satan, gusto kong mas higitan pa ang kapangyarihan ng Diyos. Yun yung pride na yun. Ang pride kasi maraming klase yan. Maraming kaya. Mahaba yan, discussion na yan, pagkaya. Kasi iba tayo, may mga yan. Lahat naman tayo meron yan, di ba? Iba-ibang mga level lang. Pero syempre, kung ikaw ay talagang masabi mo na ikay Kristiyano ko, although napag-aralan natin yan, na nandiyan pa rin yan, pero ano nga maananaig sa'yo? Yung flesh mo o yung spirit mo. Yan naman yan eh. Yan naman magtatalo yan eh. Flesh mo o yung spirit mo. Hindi yan mawawala. Kahit anong gawin natin mga kapatid, hindi yan mawawala. Nandiyan pa rin yan. Hanggang buhay pa tayo. Pero tanong doon, anong mas kailangan manaig? Yung flesh mo o yung
spirit mo. Diba? So yun lang po. Tutuloy natin next time, diba? Ano yung sabi doon na yung pangalawa? Ay tutuloy natin dyan yung pangalawa. Yung spiritual action of one who forgives. Ano yung kinakailangan yung gawin, may pagkilos ng isang tao nagpapatawad. Paano niya ginagawa, paano niya gagawin, paano siya magre-react, paano siya kikilos, diba? So nandun yan. Basahin niyo yun, verses 8 to 18. So malinaw yung 4 to 7 kung ikaw, ang isang karakter ng tao nagpapatawad ay grabe, dalawa lang yun Ano yun? Love and faith. Ano ba? Tandaan niyo pa? Hindi. Hindi na tandaan? Ayan. Next week may ulit tayo Sige. Tayo na tayo.